Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon, at tawagin na natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike C. Velarde. Sino sa inyo may daliri? Daliri. Pakita nyo nga ang daliri nyo. Hindi ba putol yan? Ha? Anong gusto nyo gawin natin? Ha? Una, ako'y nakatitiyak na kayong lahat ngayon ay pagpapalain. Nasa kamay nyo. Alam nyo kung bakit? Sapagkat for the first time, nandito kayo lahat sa harap. Nangahulugan na tayong lahat ay mayroon talagang natututuhan sa ating pakikinig. Okay. Itaas nyo ay muli ang inyong daliri. Yung hintuturo. Ayan. Hintuturo. Mayroon ba kayong hintuturo? Saan nakaturo ang daliri nyo? Sa itaas. Okay. Sabi dito sa Ebanghelyo ating tinunghayan, lumapit kay Jesus ang mga Hudyo. May dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. At ang sabi niya, ayon sa batas ni Moses, kapag nahuli mo sa ganon, ano daw gagawin? Sabi dito, the teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, Teacher, this woman was caught in the act of adultery. In the law, Moses commanded us to stone such women. Now, what do you say? They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. When they kept on questioning, he straightened up and said to them, If any one of you is without sin, let him be the first to throw a stone at her. Nasaan ang daliri nyo? Huwag niyo bababa. Nooy dinala sa kanya ang mga eskriba at namapresyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Itinanong nila ito upang subukin si Jesus. Nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamagitan ng lakasan nyo. Daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus. Kaya't sila'y tinignan niya at sinabi ang ganito, Sino man sa inyo
ang walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At pagkatapos, yumuko uli si Jesus at nagsulat uli sa lupa. Unang tanong, ano ang isinulat ni Jesus sa lupa? Ha? Lakasan nyo. Daliri. Daliri. Sinabi na doon eh. At sumulat siya sa lupa sa pamagitan ng kanyang daliri. Kung kayo ang susulat sa lupa, anong daliri ang gagamitin nyo? Hintuturo. So ngayon, ano sa tingin nyo ang isinulat talaga niya sa lupa? Hindi nyo alam? Gusto nyo malaman? Okay, tasan nyo muna ang inyong mga prayer request. Ang inyong mga wallet na may laman. May wallet na ba kayo? Ihandaan nyo na yan hanggang sa pumasko. Lali natin bago magpasko, siyak ang maapaw ang laman ng mga wallet na yan. At saka ang inyong mga agwa abilina, handbags, passports, etc. Taas nyo ngayon. And let's give Him thanks with a grateful heart. Jesus Christ, the Son
Okay. Yakapin niyo ang inyong mga hawak kamay at sabihin niyo, Panginoon, salamat po sa inyong patuloy na pagtuturo sa amin. Nang sa gayon, matuto kaming mamuhay ng ayon sa inyong kalooban. Nang sa gayon, maiwasan namin ang mabibigat na dagok sa buhay. Sa ngalan ni Jesus, kami nananalig na mula ngayon, mawawala na ang pabigat sa aming mga dalahin. Amen ba? Purihin natin Panginoon, purihin ang Diyos. Okay, baba mo na ang mga hawak kamay at balik sa itaas ang inyong kamay na nakaturo ang inyong tuturo sapagkat yan ang ating at pagninilayan ngayon. No? Okay, sa bilang kong 3, sasabihin nyo, makasalanan, makasalanan, makasalanan din ako. Ulitin nyo. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Okay. Now, this is the part of the series of our learning process in response to Jesus' invitation according to Matthew 11:28-29. We started from that to Tuesdays ago, which says, Jesus said, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Okay, handa na kayo? Now, kung kayo po ay matandain, ano ang natatandaan nyo ngayon? Ngayon? Ha? Ano? Wala tayong kumustahan ngayon. Diba? Hindi nyo ba namimiss yun? Expect nyo kukumustahan kayo at sasagot naman kayo. O kaya tatanungin ko kayo kung kayo apo ni Noah o kung sino kayo. Pero sinadya kong hindi gawin yun. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang aral natin ngayon ay pamamagatan nating the sound of silence. Hanggang sa matuyo ang lamay ko para lang tayo makarating sa paanan ng ating Panginoong Kristo. Para makilala natin kung sino si Jesus at kung sino tayo sa Kanya. Sapagkat maliban na makilala natin ganap ang Panginoong Kristo at matuto tayo sa Kanya, baka pagdating ng panahon, pagharap natin sa Kanya, sabihin niya, I never knew you. Hindi kita kilala. Sasabihin mo, Lord, isa ko na sumisigaw ng malakas ng Amen. Pero, nandoon ka naman sa kabila. Nandito na lahat, nandoon ka pa sa kanan. Bakit? Ang tigas ng ulo. Ano? Kaya sasabihin ng Panginoon, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Ikaw na patuloy na gumawa ng masama at salungat sa aral na inyong naririnig. Kita niyo. Kaya ang pamagat nito ay magkakalimutan, the sound of silence. Now, sabi sa Biblia, nandito pero hindi ko babasahin lahat.
There's a time to be quiet and a time to speak. Lahat may panahon. And the time to be quiet is when you are in the presence of your enemies. Lesson on quietness is para hindi ka malaman at hindi ka mahuli o hindi ka mahanapan ng butas ng iyong kaaway, sa harapan nila, huwag kang kikibo. Example si Jesus, di ba? Noong nandun na sa kay Pilato, ano ang sabi ni Pilato? Totoo ba ang mga akusasyon ng mga Hudyong ito? Sumagot ba si Jesus? Hindi. Hindi siya umimik. Bakit? Sapagkat alam niyang yung tanong na yon ay para lang siya hulihin in the presence of his enemies. Sa harapan ng iyong makaaway, taga-osig, persecutor, prosecutor, whatever, tortor, huwag kang sasabad. Huwag kang sasagot sa mga tanong nila. Huwag kang makisabayan sa kanila. Kaya nagkakagulo ang pamilya, nagkakagulo ang tahanan sapagkat pagsigaw ng isa, sisigaw din isa. Pagturo ng isa, tuturo din. Ikaw din, ikaw din, ikaw din, ikaw din. Noon nga, noon. And keep quiet. Be quiet. Then, gulat sila. Ang sabi ni Pilato, hindi mo ba alam na pwede kitang pawalang sala? Sumagot ka. Hindi siya sumasagot. Bakit? Alam niyang kaaway lahat yun eh. Hinahanapan siya ng ebidensya laban sa kanya. Kung hindi ka magsasalita, walang pwedeng ibintang sa'yo. Walang pwedeng ibalik sa'yo. Pero kapag nagsalita ka at nagmura ka, siguradong mumurahin ka rin. Pagkatapos ng inyong pagmumurahan, wala nang bibili sa inyo. Murang-mura na kayong lahat. Wala na kayong halaga. Diba? Ayun pagkatapos, sinabi ni Pilato, totoo bang ikaw ang hari ng mga Hudyo? This time sumagot si Jesus. Anong sinagot niya? Kayo ang may sabi niyan. Hindi niya namin na siya hari, totoo yung sinasabi lang, siya nagsasabing hari siya ng mga Hudyo. Hindi naman sinasabi niya yun eh. Diba? Yun, bintang lang sa kanya yun. So, kung sumagot siya nung una, siguradong may sabit. May sabit. Pero, ito na pagkakataon, this is the time to answer na. Binalik lang niya yung sinabi ni Pilato. Diba? Kayo ang may sabi niyan. Hindi ako. How can you accuse him? So, ano nangyari? Sino ang panalo doon? So, bakit naiwan yung babae? Bakit hindi umalis yung babae? Anong sagot? Bakit naiwan yung babae? Hindi sumabay doon sa mga nagbibintang sa kanya. Alam mo kung bakit naiwan? Come all you who are burdened and tired, and I'll give you rest. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaya kayong mga nakikinig dyan sa tahanan na wala dito sa loob ng El Shaddai International House of Prayer, dito sa Ambel City, Parañaque City, Philippines, sama kayo naroroon. Ang problema mo talaga kung bakit ka heavily burdened sapagkat ang dami mo nang itinuro ng iyong hintuturo.
Si ganon, si ganon, si ganon. Por si ganon. Ay paano si ikaw? Diba? So bago ka magturo, suriin muna ang sarili. Suriin ang sarili. Amen ba? Basta may sarasa nasusulat, huwag kang hahatol upang hindi kahatulan ng Diyos. Huwag kang magparusa upang hindi ka parusahan ng Diyos. Tatandaan mo lagi ito, kung anong ginawa mo sa iba, gagawin din sa iyo. Amen ba? Kung tumulong ka, tutulungan ka rin pagdating ng panahon. Amen? Malinaw ho ba? Okay. Sabihin nyo, Dr. Quiet. Lakasan nyo. So, ang unang solusyon sa ating mga suliranin ay pananahimik. Pananahimik. Kung gusto nyong maging matagumpay, if you want to be happy and prosperous talaga, successful and prosperous, there is a verse in the Bible which refers to this message. Saan niyo masusumpungan yan? Joshua chapter 1 verse 8. Ang sabi doon, huwag niyong kaliligtaan basahin ang aklat na iyon, dilidilihin niyo araw at gabi, nang sa gayon matupad niyo ang lahat ng nasusulat doon, sa gayon giginhawa ka at magtatagumpay. See? Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you will be able to carefully obey everything written therein. Then you will be successful and prosperous. Kasama nyo, how do you meditate? You keep on talking? No. You keep quiet. When I meditate, that's what I do. Kagaya kanina, ako, pinanonood ko sa television, sa monitor ko, yung gospel message. Ayaw ko kung bakit mula pa yung isang araw, hindi nila na ipiprinta doon sa monitor yung mensahe. Even yung gospel songs, ang instruction ko dyan, ihanda nyo na, isusulat nyo para nasusundan ng lahat ng taong ibig magsamba sa Diyos. You are not here to show anything. We are not here to perform anything. We are here to come together to worship God in songs and in meditations. But since most of the songs are new, hindi natin masyado matandaan, it's better na nandyan sa screen para nasusundan ng lahat. Ang tanong ko ng isang araw, bakit wala na sa screen? Nasira daw yung ginagamit. Bakit hindi nyo inayos? Sapagkat hindi nyo pirang gastos dyan. Hahantay nyo pang magalit ako. Kaya kanina, tinanong ko, nung Sabado tinanong ko na yan, pag sira na lang. Yung LED natin, sira na rin. Alam nyo kung magkano ang halaga niyan? Dapat, pag kayo naglingkod, parang sa inyo. Alagaan nyo na parang sa inyo. Hindi para sa akin yan. Everything we do, we sing not for Brother Mike, not for anybody, but for God. We clap our hands not for Brother Mike, but for God. We say amen, not for Brother Mike, but for the Lord. Amen ba? Sabi sa Biblia, everything you do, para hindi kayo nabibigatan at hindi po kayo nahihirapan, do it unto the Lord. Alam mo kung bakit?
sapagkat ang ating Diyos ay marunong magbigay ng gantimpala. You will be rewarded for that. So, I have been quiet all these years sa ating gawain, but I give instructions, no? But there is a time to be angry. And I am angry today. Ha? Bakit? Sabado ko pa sinabi yan eh. Ayusin yan. Kung hindi nyo maayos, bumili kayo ng bago. Sinira nyo, bumili kayo ng bago. Palitan nyo. Kung hindi nyo magagampanan tungkilin nyo, umalis na kayo. Huwag nyo na akong gagalitin. Kung hindi nyo alam, ba't kayo nandyan? Amen ba? Sasabihin nyo, volunteer lang ko. Ba't ka nagbo-volunteer? Amen ba? Na hindi mo pala magagampanan ng tama ang ano mo. Tapos na ako magalit. Diba? Hindi kasalanan na magalit. Wag mo lang hayaan na yung galit mo, ibulig ka sa pagkakasala. Kaya pag malapit na akong magkasala, ngingiti na ako. Amen ba? So, sabi ni Jesus, come, learn from me. Nagalit si Jesus, di ba? Nagalit isang araw. Nakita niya mga nagtitinda niya sa gawain. Sabi, nandoon ka lang sa loob. Ginawa ko lang sila mga pwesto doon. Nagtitinda pa niya sa labas. Ha? Kaya naparito tayo para sumamba. There's a time for everything. Kaya binibigyan ko ng 30 minutes to 1 hour after the Mass para magkaroon ng break. Yung naihi, umihi na. Yung nagugutom, kumain na. Yung nauuhaw, uminom na. Diba? Para pagpasok ng healing message, nakapwesto na lahat. Wala nang naglalakad. Ready na lahat makinig. Amen ba? Pag may nakatabi kang uneasy, ang tagal naman yun. Bulungan mo, dahan-dahan, sabi mo, umalis ka na. Makakahawa ka sa iba. And by the way, may nagsabi sa akin dyan na habang may gawain, may nagmamasahe dyan sa gawain. Nagmamasahe ng paa, nagmamasahe ng likod, nagmamasahe ng balikat. Hindi dito yan. Masahihan. No? Makinig ka ng healing message, gagaling ang paa mo. Amen ba? Gagaling ang balikat mo. Gagaling ang likod mo. At higit sa lahat, gagaling ang tainga mo. Amen ba? Purihin na ng Panginoon. Purihin ng Diyos. At sa kamay nyo, Kayo ba'y nakikinig? Kayo ba'y naparito para matuto? Okay, tanungin ko kayo. Ngayon, anong natutuhan nyo? At this point of time? Hindi. Pwede kang magalit. Pero hindi pwedeng buong oras kang galit. Tapos na yung gawain, puro kagalit. Anong mangyayari sa inyo? Uwi kayo magalit. Siguradong galit kayo pag uwi. Ano sa tingin niyo, may kredito ko doon? Wala. Kaya ako magalit, wala akong sinasabing pangalan. Alam na nila yung kung sino sila. Hindi kailangan pangalanan pa. Maliban manhid. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Tasa kamay nyo. One of the lessons that Jesus would want us to know is to be concerned. Be concerned with the gawain. Be concerned with others.
If you are concerned with others, we have to prepare. Galing sa malalayo yan eh. Namasahe yan. Nauhaw yan. Traffic daw. Hindi nila nilintana yung traffic para matuto lang dito. Para ano? Ano ang layunin niyo para kayo matuto? Para kayo gumaling. Kaya ang tawag dito, healing message. Gumaling. Ano ang pinagagaling ngayon ng Panginoon? Yung ating daliri. Ano ang sinisimbolo na daliri? Ang hilig natin magturo. Sa halip na tanggapin natin yung responsibility, nagtuturo tayo, si ganon yun eh, si ganon yun eh, si ganon kasi, si ganon kasi. Turo-turo ang pasapasahan. Take responsibility. Panagutan natin, panindigan natin, at pananagutan din tayo ng Panginoon. Amen ba? So, what I learned from this gospel is the sound of silence. The sound of silence. You are better off if you keep quiet. Diba? Una, pag hindi ka masyado nagsalita, iisipin ng tao matalino ka. Pero kung salita ka ng salita, mahuli ka bobo. Diba? Tandaan magkasabihan, deep water runs silence. Shallow water runs noisy. Maingay. Mababaw kasi. Mababaw. Pero yung malalim na ang nalalaman, tahimik yan. Hindi pa yan nananghalian, hindi pa nag-almusal, pero mahalatang gutom. Diba? Lalo na alokin mo pa yan. Brad, pandesal. Sasabihin yan, ay salamat, busog ako. Diba? Bakit gano'n ang sagot mo busog? Kasi yung hawak sa tinapay, hawak na hindi bibigay. Totoo hindi. Diba? Marami tayong matututuhan. Malalaman mo yung talagang gustong bigyan ka sa aksyon niya. Sa aksyon niya. Ako, pag ako kumakain, nagyayaya ko. Pag gusto kong may kasama ko, itong aking cook, hindi na ako kumikibo. Sir, may tatawagin ba ako? Hallelujah. Hindi ko kumikibo. Sir, may tatawagin ba ako? Nung pinatawag ko na, hindi tumatawag. Pinag-aaralan ko lang na tao sa paligid ko. Pinag-aaralan ko. Mga disciple. Yan. Sabi ko, ito, pakaraan ng pagpasko, by the way, yung raffle regalo sa Pasko, kondo po yan dito sa Ambel. Ang raffle noong bunot natin yan sa Pasko na. Sa Pasko na. Yung may pananampalataya, nakakasama doon. Amen? Sa December 4, palalabas yung Miracles Are Forever sa Hong Kong. Baka gusto nyong pumunta sa Hong Kong. Amen? At December 7 naman, sisimulang ipalabas sa lahat ng sinihan. Manonood ba kayo? Balita ko maraming reklamo noong nakaraan. Kasi sa dami natin, hindi daw nakikita yung monitor, maliit na, at tapos yung sound down, hindi lang marinig,
No, doon sa labas. Dito malinaw yung sound sa loob. Nandito ako sa loob eh. Kaya pati yung iyakan dito sa loob. Sabi nila doon, sabi ko mga Pilipino talaga itong mga nanonood na ito. Hallelujah. Ayun, anyway, palalabas yun doon sa ano. Then, kung lulobin ng Panginoon, pagkatapos doon sa Hong Kong, palalabas ko rin dito sa loob ng House of Prayer. Amen ba? Well, anyway, ganito po yun. Para hindi tayo nagkakasala. May kulang na yung iba eh. Hindi na marinig yung sound doon eh. Nag-iingay ka pa. Ano ba yan? Kinurtahan dyan yata ako ni Brother Mike. Nangawarta lang si Brother Mike. Ang mahal-mahal ang singil niya. Pagkatapos hindi natin naririnig ang sound. Paano mo maririnig? Maingay ka. Kung di ka maingay, pinanood mo na lang sa bukang bibig. Nung unang panahon, wala naman sound ang sini, di ba? Ayun, silent movie noon. Inabot ko pa yun. Bakit? 77 na ako eh. Di ba? Inabot ko pa yung black and white movie. Walang sound. Pero naintindihan ng mga nanonood. Bakit? Pag umiiyak na yung aktor, saka actress, iyak din sila. Di ba? Tatanungin ko kayo ulit. Ano ang natutuhan nyo ngayon sa akin? Tahimik kayo kanina, di ba? Naniwala kayong galit ako kanina? Sino ang naniwala galit ako kanina? Ay, nakikinig kayo talaga. Di ba? Bihira ako magalit. Pero ang galit ko malalim. Kaya lang, ayaw ko magalit matagal. Papangit ako. Diba? Ano sila sinuswerte? Bakit ko papapagitin ang buhay ko dahil sa ginagawa ng ibang tao? Kung ayaw nila matuto, problema nila yun. Kung tanggalin ko sila, problema ko yun. Diba? Baka sabihin sa akin ng Panginoon, ikaw naman. Hindi ka marunong papasensya. Ay Lord, ang haba na ng pasensya ko. Ano sabi ko ng Panginoon? Mas mahaba ang pasensya ko. Amen ba? Wala pa tayo sa katiting sa pasensya ng Panginoon. Ang isang meaning ng love ay ano? Patient. Pasyente. Pasyente. Kaya ang pag-ibig, tulad ng pasyente yan, inaalagaan, hinihipo-hipo, inaawitan, inaamo-amo. Ay may mga tao naman na hindi mako sa amo-amo. Talagang kailangan hagupitin. Diba? Ay yung aking ginawa ngayon, hagupit na yun, ha? Hagupit na yun. Galit talaga yun. Pero tingnan nyo, in 3 minutes, I was able to smile. Amen ba? At kayo naman, na ako'y nagagalit, naninigas. Naninigas kayo. Sabi na, uy, galito na ko si Brother Mike. Ganyan pala magalit yan, pangit. Kaya nag-relax na ako, narinig ko yung sabi doon. Sabi na, pangit si Brother Mike, pangit. Hallelujah. Kaya, inayos ko yung mukha ko. Ayaw ko maghiwa-hiwalay tayong pangit ako, ano. At saka ayaw kong uwi kayong nakasimangot. Ang pangako ko sa Diyos, I will make you smile. I'll make you laugh. You know why? Ang isang taong may sakit at nakikinig ng mensahe ng salita ng Diyos, kapag ngumiti po yan, magaling na yan. Magaling na yan. Kaya dadalhin nyo dito yung mga may sakit nyo. Titingnan nyo. Sa umpisa, seryoso yan. Seryoso yan. Lalo kung naghugutom na.
Pero mamaya sa pakikinig nila, sasabay na sa palakpak yan. Amen? Oh. Unang hakbang sa pagaling, palakpak. Palakpak. Tasa kamay nyo. Nung nagsimula palang gagawa nito, doon sa harap ng airport, sa may istasyon, ang unang tawag ko noon ng Thanksgiving Mass sa mga nakikinig sa DWXI, siguro mga 1,000 ang dumating. May dumating doon na isang attorney na kumang. Ang kanyang mga daliri, nakagano na, mananinigas na dahil sa arthritis. Nang imbestigahan ko na, sabi ko sa misis niya, bakit nagkaganyan ang kamay niyan? Sabi niya kasi, nung una, sinasampal ako niyan. Pinarusahan ng Diyos yan. Kaya kayo mga nananampal ng asawa, gusto niyo makumang? Ang utos ng Diyos, love your wives. Diba? Mahalin. Huwag sasampalin. Ay, pinapalakpak ko sila. Ako ang gustong gumaling, pumalakpak. Alam mo, bago nagtapos, nagulat siya. Diretso na kayo mga daliri. Sa kapapalakpak. Okay? Totoo po yan. Alam niyo kung sino yon? Si Brother Linus Bautista. Sumalangit nawa. Okay. Namatay na yun sa Amerika. Pumunta kasi ng Amerika, nawala dito sa gawain. Pumunta ng Amerika, siguro walang gawain na puntahan doon. Karamihan kasing gumagaling dito, lumalayo. Lumalayo na pag magaling na sila. Huwag kayong lalayo sa Panginoon pag kayo gumaling. Lalo tayo mapalapit sa Panginoon. Kaya ako nang gumaling doon sa Philippine Heart Center noong 1978, hindi na ako lumayo. Kung ako lumayo, wala na siguro ako. 2 days na. Amen ba? So, ito yung sinasabi sa Biblia. A merry heart doeth good more than a medicine. Ang pusong masiyahin, talo pa ang gamot na mamahalin. Ang palakpak, ang halakhak, nakapagpapagaling yan. Amen ba? Hallelujah. Kaya ako naniniwalang, ngayong gabi, isa lang ang lesson natin. Siguradong hindi nyo ito makakalimutan at madidiscover nyo na yung inyong mga na-miss sa buhay noon, yung mga natalo nyo, mapapanalo nyo ngayon. Amen? Sa pamagitan ng ano? Sa pamagitan ng pananahimik. So tandaan nyo, there is a sound in silence. The sound of silence is so powerful. Doon sa aming bahay ngayon. Nagalit yung aming kapitbahay. Nagsumbong kasi nandun yung aking mga manok na yung tandang. Ay 6 na yung mga tandang na tumitilaok. Alam niya, nag-uumpisa pala 2 pala. Sa kanya 2. Ako 3. Nag-umpisa na 2 hanggang umaga, sagutan pa naman yun. Sagutan. So ngayon, ako naman, hindi mahirap kausapin. Nagpaumain ako, sabi ko, alisin na yung mga tandang dalhin dito sa ambel. So naiwan lang doon yung mga inahin. Napuna ako naman nung wala yung mga tandang, tahimik. Wala nang pumuputak. Tahimik na doon. Parang malungkot sila. Kaya sabi ko, dalhin yung isa dito na tandang.
Ha? Dinala doon yung isa. Wala. Nilalapitan na nung bababae. Lumalayo naman. Nanibago siguro siya, no? Sabi ko, tira mo mga manok na ito. Anyway, pinakuha ko pa yung isang tandang. Dalawa na sila para may karibal. May challenge. Ano? Pag wala pa lang challenge, nagiging inutil. Ito na ngayon. Kako, pagdating kako ng alas 5, sabi ko sa bantay, uhulihin nyo yung tandang, ha? Itatali nyo doon sa garahe, sa malalim, sa basement. Para tumilaok man, hindi maririnig kapitbahay. Diba? Ay, kagabi, may narinig ko tilaok, napakalayo. Sabi ko, naku, baka lumipat ang kapitbahay yun. Hallelujah. Binuksan ni Sterbil yung pinto. Sabi niya, tininan doon sa CCTV. Mayroon kami CCTV kasi tinitinan ko yung mga kilos ng mga disciple na nada-duty doon sa manok. Ano? Isang hapon may nakita ko yung isang bantay kumuha ng banig. Banig. Yung box ba yun? Hila-hila. Sabi ko, ano kayang gagawin yan? Ng brother kong yan. No? Aba, nilatag doon sa may, sa may garahe. Tapos humiga siya. Hallelujah. Yung mga manok lumipad na. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, namimiss ko yung tilaok ng manok. Hindi tuloy ko makatulog. Oh. So, there is sound in silence. Amen ba? Tahimik na yung aming kapitbahay. Sana wag siyang nakikinig ngayon. Ano? Ako yung naniniwalang namimiss din niya yung tilaok. Lesson. Lesson ngayon. Kay Jesus tayo mag-aral. Jesus did not only teach in parables or in words. He did some actions. Makuha ka sa, sabi nga ng message ko, makuha ka sa tingin. May isang maliit na bata doon, dalaga, sabi niya, pinagalitan isang araw. Tingnan mo mata ko, ha? 5 na ang disiplina itong bata. 5 na. Kasama ko doon sa disiplina niya. Kaya pag nakikita ko ang mata niya, tahimik na ako. Eto ngayon, nahulog ng bata yung isang tasa, yung isang baso. Na, siyempre alam niya pagalitan siya. Nung makita niya si Sterbil, sabi ng bata, inunahan siya. Natawa na lang si Sterbil. Ibig sabihin, ina-acknowledge siya na mayroon siya nagawang masama. Mali, alam siya, pagagalitan siya, kainunahan na niya. O, yes, may natutuhan yung bata. Ba? Yes, ngayon, tatanungin ko na kayo ngayon, anong oras na? Ha? Anong oras na? Anong hinihintay nyo? Finally! Sa tuwing ako'y nakikinig, Sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita, nalawan kong susi na nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng lingkod niya Sa gabay pinagpala, ng likod niyang pinagpala. nasa mga kamay, Finally, kung ngayon may bagong buhay. ako ngayon may bagong buhay. Finally, Ako ngayon ay pinagpala. ako ngayon ay pinagpala.
finally. Ako ngayon ay tagumpay. Ako ngayon ay tagumpay, finally. Sabay-sabay! Yes, finally. Ang buhay ko ngayon siksik-liglig. Buhay ko ngayon, siksik-liglig ng biyaya. Sabihin mo sa iyong katabi kung may pagsubok. May pagsubok Ay ka, di alintana. ay hindi alintana. Pagkat ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan. Puno ng pag-asa at kalakasan. Sa pagtahak sa Sa landas ng pagtahak sa kabanalan. landas ng kabanalan. Huwag tagalakan itaas sa mga kamay. Fight! Finally, Ako ngayon, malaya na. ako ngayon malaya na. Sumigaw ang mayaman na! Ako ngayon malaya na. Lumundag ang magaling na! Ako ngayon ay magaling na. Finally, Sabay-sabay! yes, finally, Finally! finally. Kung ngayon, may bagong buhay. Ako ngayon may bagong buhay. Lumundag ang ating ng bana! Ako ngayon ay bigat na. Sumigaw ang mga tagumpay! Ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay! yes, finally, Finally! finally, Sabay-sabay! yes, finally, Finally! finally, Sabay-sabay! yes, finally. Okay. Taas ang kamay nyo. Taas ang kamay nyo. Finally, the principal object of today's lessons is what Jesus did. Ano ang ginawa ni Jesus? Hindi siya nagsalita. Wala siyang sinabi. No? But action speaks than words. Louder than words. Diba? May kasabihan na ganon. Action speaks louder than words. Now, we have a power center in us. Lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Kapangyarihang magtagumpay, kapangyarihang mabuhay ng ganap at kasiyasya. Kapangyarihang mabuhay ng payapa at tahimik ang kapaligiran. Amen? Mamuhay ng walang pagkukulang. Hindi nagkukulang sa kaibigan, dumadami ang kaibigan. Kung ang bagay na ito ay ating matututuhan. Gusto niyo malaman? Okay. It's found in James chapter 3, verses 1 to 2. It says, "Not many of you should presume to be teachers." Ang hilig nating magturo. Ang hilig nating mangaral. No? Ikaw kasi. Diba? Pero hindi tayo natututo. No? Not many of you should presume to be teachers, my brothers, because you know that we who teach will be judged more strictly. Ay, sino sa inyo mga guro? Pagdating ng panahon, kayo pala ang hahatulan ng triple. We all stumble in many ways. If anyone is never at fault in what he says, he is a perfect man, able to keep his whole body in check. Mga kapatid, huwag maghagad ng maging guro ang marami sa inyo. Yamang alam ninyo na tayo mga nagtuturo ay hahatulan ng mahigit kaysa iba. Tayong lahat ay malimit magkamali. Sino sa inyo hindi nagkamali? Tayong lahat. Tayong lahat ay malimit magkamali. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Now, to summarize, the power to lose or to win is in us.
ang kapangyarihang manalo o matalo ay wala sa kalaban natin, nasa atin, nasa ating sasabihin. Kaya huwag ka basta-basta sasagot doon sa mga tanong na nagtatanong sa iyo. Huwag kang basta-basta babalik ng salita doon sa mga nanunuligsa o kaya namiminta sa iyo o kaya nagagalit sa iyo. Hold your tongue. Hold your tongue. Pigil ang dila. Tingnan nyo, tatahimik ang paligid. At saka, habang pinipigil ang dila, gumagana ang utak. Amen? Isip. Sasagot, hindi sasagot. Ano ang dapat isagot? Kung wala kang sasagot, huwag kang sumagot. Wala kang sasagot eh. Diba? Kung wala kang masasabi, huwag kang magsalita. Kung may sasabihin ka naman, isipin mo muna. Masasaktan ba siya o masasaktan ako? Kung masasaktan siya, masasaktan ka rin. Amen? Tatandaan nyo, ang salita ay parang balaraw daw yan. Magkabila ang talim. Magkabila ang tama. May tama sa nakikinig, may tama sa nagsasalita. Mas dubli ang tama sa nagsasalita. Amen ba? For example, yung ginawa ko kanina, nagalit ako. Dapat magalit eh. Diba? Sa habang ako nagsasalita, anong ginawa nyo? Tahimik kayo. Bakit ka tahimik? Nakikinig kayo, siyempre. Anong pinakikinggan nyo? Hindi lang kayo nakikinig. Sigurado ako, pinag-aaralan nyo ko. Ay, nagkagalit din para yan. Sabi niya. No, ako manood ng sine doon sa Amerika, may nakakilala sa akin doon sa madilim-dilim. Sabi niya, kamukha ni Brother Mike yun. Sabi naman ni isa, anong gagawin naman dito? Hindi nanood ng sine yun. Nang maliwanag na, pagbaba ko, nakilala ko. Sabi ko na si Brother Mike, sabi ni isa, ay nanonood din pala na sine yan. Hallelujah. Bakit siya nagtaka kung bakit ako nanonood? Kasi yung pinanood ko, Borlis. Ma-expect ba nila manood ako sa ganon? Ano? Kaya ako marami natututuhan sa buhay. Kasi pinapasok ko lahat yan. Amen ba? So Mari, matuto kayong manahimik. Huwag kayong salita ng salita. Pigilin ang dila. Kung di nyo mapigil ang dila nyo, kumuha kayo ng sili. Siling labuyo. Tirisin nyo doon. Diba? Tas ang kamay, tas ang kamay. Sabi nyo, Panginoon, ngayon, alam ko na ang dahilan ng mga bigatin na aking dinadala sa buhay. Nagsimula ito sa isang maliit na bagay, maliit sa tingin ko at aking winika. Yung pala ang dahilan ng aking suliranin ngayon. Salamat, Panginoon, at nalaman ko kung paano tatahimik ang aming sambahayan at ang aming kapaligiran. Sa akin magsisimula. Amen? Okay, find your partner. Find your partner. Sa bilang kong 3, kinig kayo. Tumingin kayo dito. Kasi baka kung anong sabihin nyo. Pag sinabi ko 1 + 1, anong gawin nyo? 3 palakpak.
Sa pangatlo, wala kayong sasabihin, ituturo nyo yung kapartner nyo. Ayan, ituro mo ha. Ganyan. Wala kang sasabihin. Tandaan nyo, ang aral ng 10, the sound of silence. 1 plus 1. Ayan. Okay. Pangalawa, anong sasabihin nyo? Ha? Wala pa rin. Ganun gagawin nyo. Pag 3 plus 3, pang 7, sabihin nyo. Ganun nga, ganun. Saan, ha? Yung nguso nyo, hindi yung nguso ng partner mo. Ang tatakpan mo. Ayan. Okay. 1 plus 1. 3 plus 3. Patatandaan nyo yan, ha? Tatandaan nyo. Mga ginagawa natin yan, summary yan ng ating lesson. Amen? Ngayon, sa panghuli, ano ang gagawin nyo? Ha? Ano? Ang tao, tandaan nyo ito, dalawa ang ginagawa sa pagtuturo. No? Yung hintuturo at saka yung nguso. Pag may tinanong ka sa Bicol, saan yung bahay ni Brother Mike? Malayo pa ba? Sasabihin niyo. Pag nguso ang ginamit sa pagturo, malayo yun. Pero pag halere, malapit na yun. So sa bandang huli, sa pagdating sa huli, sa 7 plus 7, itong gagawin niya sa tapat nyo. Sige nga, pakita nyo nga. Ngungusuan nyo. Okay. Are you ready? 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Tasa kamay. This time, pagtapong ko sa inyo, anong isisigaw nyo? Ha? Wala kang isisigaw. Pero may sasaluhin kayo. Sa pagsalo nyo, walang sound na maririnig. Amen ba? Pagdating nyo sa bahay, yan ang gawin nyo. Pag pinagalitan kayo, ayan ang sagot. Ganyan. Amen ba? Okay. Para tayo natatandaan natin Pero ito, pag tinapong ko sa inyo, may himala ito. Amen ba? Hindi nyo alam pero alam ko na kung ano ang darating sa inyo. Amen ba? Are you ready? Okay, kita na niya. Bagsak agad. Kasi wala sila dito nung tayo. Galing siguro sa banyo yan Kasi ano gagawin nyo? Tahimik. Sasaluhin nyo lang. Walang sound. Amen ba? The sound of... Ulitin nyo. God bless you.